wag na wag niyo munang gamitin yung mga crowns nyo kapag di nyo pa napapanood tong video na to. Sa video na to guys, malalaman nyo kung gaano nga ba kahalaga itong emblem. So hindi ko na patatagalin pa. Let's jump into the video. Nel here. So welcome back sa ating channel. So may bago na naman tayong pag-uusapan ngayon, no? Ito yung emblem dahil naglabas na naman yung Rohan to Global team ng kanilang latest patch. Himayin natin tong bagong update na to. So first up guys, yung sa ating patch notes. Ang Rohan to Global is nag-expand na sila ng emblem level, no? So naging level 6 na yung pinaka-maximum ng emblem. As we can see here, let's compare the grade 5 and grade 6. Sa normal monster for example. So kung dati is 1.5 lang, ngayon is naging 1.7 na, no? Another example guys, boss monster. Kung dati is 1.5, ngayon 1.7 na rin, no? Also sa PvP, 1.5 is naging 1.7 na rin. Skill power dati is 15% yung maximum, ngayon is 35% na, no? So napakalaking difference nitong grade 5 emblem, no? Compare sa grade 6. Tignan mo naman, almost 100% yung dinagdag na tong skill power. Dati guys, walang PvP damage increase yung grade 5 level 10, no? Ngayon is meron na, no? Yung grade 6 emblem. So yung mga mahilig sa PvP dyan, of course, kailangan nyo to, no? Kailangan magpa level 6 ng emblem. So hindi lang attack yung nadagdag, no? As we can see here, the protection emblem, kung dati is 1.5, naging 1.7 din, no? So basically, plus 200 lahat nung attack and defense, no guys? Kung dati is walang PvP damage reduction, yung grade 5, ngayon is may PvP damage reduction na, no? Also here in the blessing emblem, halos 100% yung nadagdag, no? Dito sa blessing emblem. For example, this HP recob increase, dati is 50%, ngayon is naging 100% na siya, no? Crit resistance, kung dati is 24%, naging 36% na siya. Also, the XP gain, grabe yung XP gain na nadagdag dito sa blessing emblem, no? Kung makikita mo dito, kung dati is maximum is 60% lang. Sa grade 6 emblem is naging 80% na, no? And dito naman tayo sa Sigil of Domination. So, kung dati is wala siyang PvP status effect resistance and PvP defense, pag na-max mo na yung grade 6, magkakaroon ka ng 40% PvP status resistance, no? Also, PvP defense ng 210. Dito naman tayo sa Sigil of Challenge. Ano nga bang bago dito? Dati is maximum is 40% XP gain. Ngayon is 60% na, no? Also, the common monster damage increase, 24% dati. Ngayon is 32%. Makikita rin natin dito yung mga event na nagtapos na, no? Itong enhancement cost discount event is tapos na. Shadow Leap Season 7, Beat the Heat, and Parasol event has been concluded na, no guys? Total, alam niyo naman na maulan ngayon. The new Rainy Day Season attendance event is ongoing na, no? So magi-start siya nitong July 29, 2026 at matatapos siya ng August 19, 2026, no guys? So marami pang time. Don't forget to log in daily to get this seasonal event. And bukod dun guys, may mosquito coil event tayo na guys. So nawala na yung parasol. So pumalit dyan is itong mosquito coil, no? Tingnan nyo naman tong katol, no? Siguro nagpa-event si Rohan dahil sa tagulan na, no? So iwas dengue, kailangan magkatol, no guys? So ano nga ba tong mosquito coil event? Same lang nung mga event dati. Magre-request ka lang para makakuha ka ng mosquito coil daily para ipapalit ito sa mga available item ngayon. Emblem Enhancement Stone, Designated Location or yung Teleport, Brilliant Costume, Brilliant Mount, and Egg. Access, Superior Emblem, Brilliant Tunic Enhancement. And also, ito yung pinaka maganda sa lahat, no? Ito yung pinaka rare, no? Para makabuo ka ng Brilliant Skill Enhancement Stone is kailangan ka ng 50% na access. As we can see here. Crafting, skill, kailangan ka ng 50 pieces na access, which is napakahirap i-hunt nito, no? So, sa mga Rohan players talaga dyan, no? Yung legit na Rohan players, alam naman natin na napakahirap na itong access na buuin, no? Tapos 50-50% chance pa yung pagbuo nitong Brilliant Skill Enhancement Stone, no? So napakahirap talagang buuin nito. So I guess itong Brilliant Skill Enhancement Stone yung kukunin ko, no guys? Ito yung second option ko, itong mga Mount and Egg, no guys? Bukod sa Brilliant Skill Enhancement Stone, yung pinakamahalaga for me siguro na ikakrap ko, itong Mystery Egg, no? Kasi hindi sila nabibili ng Kron, no?
Kailangan mo kumaskas dito. At ayun na nga guys, sinilip na natin saglit yung update tungkol dito sa emblem. Ngayon guys, balik tayo dito sa core topic natin. Ano nga ba kahalagan nitong emblem na to, no? Bakit laging pinupush o pina-prioritize ng mga mamaw ito? So number one reason guys, raw stats and combat power, no? So guys, compare sa ibang gears na pwede mong palitan pag nakakuha ka ng mas mataas na tier, ang emblem isang permanent na nakadikit sa account mo, no? Ng isang character mo, kaya napaka-importante nito kasi napakataas ng CP na binibigay ng emblem, no guys? Sa mga hindi pa alam, ito yung sikreto ng mga mamaw, no? Pero guys, kung gaano man siya kalaki na binibigay na CP, ganun din siya kahirap, no, or kagastos, no, kung mag-ups ka nito kasi kailangan mo ng ancient items, no, na i-dismantle para makapag-upgrade ka ng emblem, makakuha ka nitong emblem enhancement stone, which is here, emblem enhancement stone. Napakamahal niyan, no, kasi kailangan ka ng ancient items para makakuha niyan. Pero ang kapalit naman yan guys is napaka-solid na stats, no, base stats yung makukuha mo dyan, at combat power na napakataas as we can see here on my emblem. Grade 4 level 7, ito na yung binibigay niya na stats sa akin, no? Max MP 1000, common monster attack 780 and PvP attack 600, increase skill power ng 5%. Like I said from our previous videos, sinabi ko na doon kung ano nga ba itong ipa-priority nyo sa pag-upgrade ng emblem. Number 2 reason, survivability sa dungeon at sa grinding. So kung nahihirapan kayo mag-farm or mag-dungeon, lalo na itong Chaos Rift. So ito yung sikreto ng mga mama or yung mga ibang players dito. Akala kasi ng karamihan or yung iba na nasa armor yung sagot para makapag-survive sa Chaos, no? So hindi guys. So yung sikreto ng mga tao dito kaya natatapos nila tong Chaos Rift na napakahirap, alam naman natin, is itong emblem talaga, no? Yung difference kaya natatapos namin itong emblem, no? Like what I said from our previous video, kung bakit sila nahihirapan sa Chaos Rift, no? Yung mga newbie dito is dahil mababa pa yung emblem nyo, no guys? Hindi tulad ng nakapag-upgrade na ng emblem is kayang-kaya na nilang makipagsabayan sa Chaos Rift, no? So kaya ko nasabi nung nakaraang video na kailangan nyo munang ipunin itong fragment ng Chaos Rift nyo hanggat hindi nyo pa kaya yung level 5 at least na Chaos Rift, okay? Kasi dito sa level 5 pataas na Chaos Rift is napakaganda na ng dinadrop ng mga items like access, Brilliant Superior Combi, Superior Enhancement Stone, and itong tradable na Fragment Skill Book, no guys. So guys, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video ko, panoorin nyo na lang yun, no? Balikan nyo siya. Ano nga ba yung ginagawa kong diskarte pag hindi ko pa kaya yung level 5 Chaos Rift, okay? So reason number 3 guys, ito yung cost efficient in the long run, no guys. So bakit nga ba sinabi itong long run efficiency? So dito nagkakamali yung marami, yung lalo na yung mga newbie. Inuubos agad nila yung ancient items nila nang hindi pa kaya itong Chaos Rift number 5, no? Para gamitin ito sa future, no? Kasi dito talaga kayo lumakas pag kaya nyo na yung level 5 Chaos Rift. Doon nyo gamitin itong fragment na naipon nyo, no? Para mas maraming loot yung makuha nyo, mas maraming ancient items and skill book fragments, no? So bagamat magastos itong stones na emblem, ganun talaga guys, ganun yung patas ng laro na to. Bagamat magastos siya, pero napaka-solid nung binibigyan niya ng stats, no? So kung hindi na talaga matiis na i-upgrade itong emblem, why not? Kung may pera ka naman, no guys? Pero this is not financial advice. Pwede ka naman nang bumili ng mga emblems sa store, no? Available naman sila. Events, kung marami naman kayong pambili ng crowns, no guys, pwede nyong bilhin tong sa events, no? Dito sa shop, event, itong Ancient Emblem Package, no? So may makukuha ka dito na Emblem Enhancement Stone, for example, bili tayo, no? Kung marami kang pambili ng crowns, why not buy this Ancient Emblem Package? May nilalaman siya ng Chaos Emblem Stone Chest, so use natin. So ayun guys, no, yung nilalaman nitong nasa event. At swerte pa nga tayo, nakakuha tayo ng Superior Emblem, no. Ito yung napakahalaga ngayon. So since grade 4 na yung emblem natin sa Destruction and Protection, kailangan mo na tong Superior Emblem Enhancement Stone, 10 pieces para ma-upgrade mo to. So napakasakit, no sa bulsa nitong pag-upgrade ng emblem, pero napaka-solid talaga nito, no guys. And that's pretty much it guys. Kaya yung pinaka-tip ko sa inyo guys, hanggat kaya nyo magtiis na ipunin itong fragments nyo sa Chaos Rift,
kunin nyo kasi napaka sulit nito pag umabot na kayo ng at least level 5 na Chaos Strip, no? Kasi napakaraming ang loot nito, napakaraming good item nito, no guys? Itabi nyo sa personal storage nyo para hindi nyo makita, no? Hindi kayo matukso sa paggamit nitong Chaos Fragments, no? So gamitin nyo ito sa tamang panahon, no guys? Magpalakas muna kayo, or kung hindi nyo na talaga kayang matiis ito, pwede naman kayo bumili ng items sa shop, or kung may budget kayo, ayun, pwede naman kayong bumili, no guys? Or pwede rin kayo bumili ng mga set kasi marami naman nagbebenta ng set sa Facebook. Pero ingat lang, no guys, much as possible magpa midman kayo, no guys. So ayun na nga guys, sana naging malinaw na sa inyo. So far okay naman na ako sa grade 4 level 7 emblem. Ito yung pinaka sulit na level ngayon, no, kung wala pa kayo talagang budget na mag-upgrade ng emblem. So guys, kung may natutunan kayo, don't forget to like or subscribe sa ating channel, and comment down below kung ano pa yung mga tanong nyo, no guys. Pwede rin itong i-share sa mga guildmates nyo, yung mga tropa nyo na naglalaro, para sabay-sabay kayo lumakas, no guys. And again, this is Snell, and see you on my next video.